Magandang hapon po sa inyo, Sir Ryan at kay Ma'am Ana Cristina. Parang lumalabas yung sasakyan ninyo, itinakas na. Yes Ano po bang nangyari doon, Sir Ryan? Nag-start po yan, attorney, anong June 20 po. Kinausap ako ni Ma'am Ana na may magre-rent kasi si Ma'am Ana may ka-rental. Okay. Ngayon, di ko naman ginagamit yung expander kasi nung time na yun, nasa Palawan po ako. Pumayag po kay Ma'am Ana na iparent yung expander. Kayo po may-ari. Yes po. Si Ma'am, no, nagkaroon kayo ng arrangement. Si Ma'am Ana, siya yung magpaparenta. Yes po. Ng sasakyan. Anong sasakyan po ba ito, sir? Expander Cross 2025. So, sir, ano pong nangyari after po nun? Pautal-utal yung bayad ni Bia. Yung nag-rent din kay Ma'am Ana. Nung June 8 po yung start na communication namin ni Bea, Alexandra Bea Villafuerte. June 8 po, nag-post siya as anonymous sa isang group ng car-rental. So nag-message ako doon nag-comment ako doon sa sa post niya, sabi ko, pa-PM po, bako or location lang. Tapos nung siguro mga 1 minute, nag-private message sa account ko. Tapos doon nag-start yung na kailangan niya doon ng unit na personal use niya. So as car rental owner, nag-check ako ng sabi ko, pasend ako ng mga requirements, ganun-ganon. Mga identification. Mga identification, yes Oo, po, yes syempre. Etong mga IDs na yun, galing din po sa kanya yon. Yun po yung nakita na lang namin doon sa mga post ng mga nag-post sa kanya before na na-scam niya din po. In other words, marami siyang ginagamit na ID. Yes po, yes po. Pero eto po yung ipinakita po niya sa inyo. May mga na kaming red flag sa kanya na hindi na nga siya nagpe-pay on time, pa-delay. Ilang araw po niya hihiramin yung sasakyan? Actually, yung una, 2 days lang. 2 days. Sa 2 days na yon, parang nag-open na siya ng mga business niya, ganun. Sabi niya, ma'am, nagpasend ako sa kanya ng income niya. Ang send niya sa akin is DTI, DNG Car Rental. So inas ko siya na, ay, nagpapaka-rental ka din po pala. So sabi niya, yes po ma'am, nagpapaka-rental din ako. Kaya lang, lahat ng unit ko is nakalabas. Meron siyang car rental business. Daw ko, no? Pero nag-rent siya sa iyo. Yes po, kasi daw po lahat ng unit niya is nakalabas. Hindi ka nagtaka doon, Ma'am Cristina? Kasi nung nagtanong po ko doon sa guardhouse, sir, kasi isa pa din niya sa inaano namin, nagsasabi naman yung mga guardhouse na, ay guard doon na, madami naman daw talagang pumapasok labas na sasakyan niya, nagaling sa kanya. So, doon. So, doon, nagtiwala kayo. Opo. Nakampante na kayo na baka legit po naman to, kaya namang magbayad. Kasi doon sa kilala naman po siya sa subdivision nila. Alright. Opo. Kasi doon na po ko So, nasa kanya na yung sasakyan. Yes Sabi po, niyo, nung umpisa, 2 araw lang. Hindi niya binalik in 2 days. Yung iba kasi yon. Iba-iba po kasi unit ang na niya sa amin, sir, nakuha eh. Hindi lang yung hindi expander. Lang po isa. Marami po. Actually, marami po yung nakuha niya. Ilan? Tawag ito, 12 po ata. 12 na sasakyan? Opo. Actually, yung 2 na lang po yung hindi na-recover. Yung sa kanya, tsaka yung Mirage. Okay. Which is kay Sir Neil yun. Tingin ko, attorney, kukuha sa ng unit, tapos isasangla niya. Kasi sa aming 2 po kasi, nung hindi na siya nakakapagbayad sa amin ng maayos, siyempre nagagalit na po kasi siya eh. So sabi ko, sige i-GC kita sa kay Bea, sa pinakang rent. Tapos nung sila na nag-uusap, hindi ko pala alam na nag-usap na silang 2 lang. Ano po yung pag-uusap ninyo, sir? Sabi ni Bea, kasi nag-advance daw kasi ng payment kay Ma'am Ana. Which is nagamit daw ni Ma'am Ana yung pera. Sabi niya, ayoko na makipag-transact kay Ma'am Ana. Diretso na ako sa iyo kasi so pinag-aaway na niya kayong dalawa? Yes po, ganun po yung nangyari. Okay. Tapos, one time pa nun, pinahingi pa yung extra na susi. Si Ma'am Ana naghingi sa akin noon. Extra susi na expander kasi daw nawala yung susi na expander. Ako naman ito kay Ma'am Ana. Sa kanya ako kasi siya man kausap noon. Hindi ko pa kausap si Bea noon eh. Doon ko lang napagtanto na bininta na siguro ni Ma'am Ana yun. Bea ang sasakyan. Kasi bakit kunin niya pa yung isang susi? Correct. Kasi kung sangla lang, dapat hindi niya kunin isa pang susi. Okay. Pero ito po ba nung nawawalang mga sasakyan ninyo, na-i-report na po ba yan sa kapulisan? Yes po. Kasi sa akin, 3 unit. Lahat. Isang expander, ano pa? 2 Vios na XLA 2021 at saka 2024. Okay, 2 sedan. Opo. Yes po. Sa inyo, ma'am, ilan po yung nawawalang sasakyan? Bali 2, pero na-recover na po. Okay, so wala na po. At large na sasakyan po sa inyo? Wala na po. So yung kay Sir lang, 3? Yes po. Hindi po, 2 po, na-recover na po sa tulong naman ng HPG ng IMOS, na-recover din agad. Yung expander lang hindi kasi yung pinuntahan nila yung GPS doon sa may Verona subdivision sa may Silang, hindi sila pinapasok ng guard. Ang ginawa, nakiusap si Ma'am Ana doon sa guard, napuntahan yung location ng sasakyan. Yes. Nagmotor sila ng guard, binidyohan ni Ma'am Ana, nandoon mismo sa loob. Nakita nyo? Yes po. At saka, based po sa record ko sa GPS, laging nandoon ang sasakyan, doon umuwi lagi. Noong August 14, pinuntahan ng HPG IMOS. Kaso lang di sila pinapasok ng HUA kasi nga daw kailangan ng court resolution ba yun. Tsaka hindi rin... They want a search warrant. Oh, yes po. Hindi rin nabibigyan po yung video na pinuntahan ni Ma'am Ana kasama yung guard. Yes.
Para matukoy lang nandun talaga sa Para loob. maano ko lang na nandun yung, ma-sure ko lang na nandun yung unit sa loob ng ano. And you confirm na nandun nga Yes, talaga nandun yung po. Ayan po. Sergeant Cruz. Ano pong plano natin, Sergeant, para ma-retrieve natin itong sasakyan na ito? And number 2, mapanagot yung hindi nagbalik. Napag-file na po kami. Nasa prosecutor na po ngayon yung complaint, yung kaso po na yan. Nag-file po kami ng carnapping, RA 10883, the new Anti-Carnapping Act, laban dun sa suspect. Bali, 8 po kasi yung mga na-file namin na yung bali, 8 sasakyan po yung na-recover eh. So, na-recover din po yung kotse nila, sir, sa Batangas, tsaka sa isa sa Cavite. So, yung isa po ay hindi pa na-recover dito sa yung expander nga kasi natanggal po yung GPS. Meron ho kasi may pinuntahan sa lugar, private subdivision kasi. Hindi basta pwedeng pasukin, lalo na kung wala kang search warrant, wala kang court order. Yun nga lang po, yung isa po na expander na yan, nakarating sa isang lugar sa Metro Manila. Ngayon, natanggal yung GPS. Tinanggalan na po. Opo. Okay. Pero pinailan na rin po namin ng carnapping yung suspect. So, ihintayin lang po yung hearing para magkaroon po ng resolution. Lieutenant Colonel Louie Gonzaga. Sir, ano po yung nagiging balakid? Hindi natin makuha yung sasakyan po na yan. As I listen doon sa explanation ng ating PHPT, sir, we're considering a one ton of charges dito. But for that particular instance, sir, na-confirm natin that somebody inside the subdivision is in possession of that rent-tangay vehicle, which obviously, sir, it falls under the violation of Republic Act number 10883 or the Anti-Carnapping Act of 2016. We can also consider, sir, na mag-enforce na ho tayo ng usual police operations natin dito in violation naman po, sir, of other existing law like fencing. Kasi alam naman natin, sir, sa very definition, sir, of fencing, mere possession of a stolen item, sir, is constitute fencing already. That's right. So with that, Opo. sir, yes, sir. So with that, sir, we will be coordinating with the HOA. Sa experience naman namin, sir, pag na-explain properly sa HOA na this is in the exercise of the regular performance of the duty of the law enforcement units, like the PNP, they are cooperative naman po. Ay, that's And good. the same time, sir, yes, sir, at the same time, I was told in advance by your staff, sir, na one of the main concern lang naman po sa ngayon is ma-review yung CCTV. The HOA or some members of the HOA may be right in invoking the Data Privacy Act, but it's very clear naman, na when it comes to the performance of our duty in pursuit or going after a criminal, I guess, sir, mapapakiusapan naman ho natin yan basta't na-explain lang properly. And then at the same time, sir, yun nga po, meron ho kasing na-violate dito and we won't allow na nandun lang yung scan ng subject, sir, nung hinahanap natin. Sa mga na-experience ho namin, sir, pag may private establishments that won't allow us access, kinakasuhan ho namin obstruction of justice. Yes, yan nga rin po. I was about to say, no? You can rest assured, sir, and our listening public na we will act on this swiftly and immediately and pipilitin po namin to the best of probabilities po na mabigyan po ng hustisya yung mga biktima po dito sa pinag-uusapan po nating kaso, sir. Sa mga ano po, yung mga, baka may mga iba pang na biktima si Bea, mag-isip-isip na po kayo. Kasi sobrang abala po ng ginawa niya sa amin. Imagine, gusto lang naman namin magtrabaho pero ito lang yung nangyari. Ang ano ko sa kanya noon, sir, nakiusap ako, parang may red flag na kasi. Sabi ko, ma'am, hindi ko talaga afford ma-scam. Kasi imagine, kamamatay lang nung nanay ko last year. Nag-i-struggle pa ako, pero ito lang yung ginante niya sa amin. Maayos kami nakipag-usap sa kanya, kami mga car-rental owner, pero hindi siya parang siguro trabaho niya na talaga yung ganon. Kasi may mga nakita na kaming post last year na nag-i-scam talaga siya. So, ngayon lang namin napagtagpi-tagpi yung mga pangyayari. Actually, ang pangalan niya siguro talaga yung totoo is May Lisa Fres. Yun talaga yung... Kasi yung sa driver's license niya, legit yun eh. Yun talaga yung May Lisa Fres, ang redondo yung nakalagay. Kasi maski dun sa niya, pinagrentahan niya ng bahay, fully furnished daw yun eh, yung pinasukan niyang bahay. Nakausap namin yung may-ari. Ang sabi sa kanya, in 2 months lang daw yung rerentahan kasi yung bahay nila is nire-renovate. So it means sa 2 buwan na yun, niya kami tatrabahuhin yung pag-scam niya. So may planado talaga. Alright. Sige po, ma'am, ha? Total, nasa attention na rin naman po ni Colonel Louie Gonzaga at ng ating highway patrol team. Yes. Okay. So at nakasampa na rin naman po yung kaso. Ang sa atin lang po ngayon is para makuha na ni Sir Ryan Yung pinakamabilis na panahon. Of course, within the bounds of the law, yung kanya pong nawawalang sasakyan bago pa i-chop-chop Yes yung po, sasakyan yes. mo. Opo.
Sasamahan po namin kayo ng aming reporter dito po sa tanggapan po ni Lieutenant Colonel Louie Gonzaga sa Silang Cavite. Maraming salamat. Thank you po. Thank you po. Thank you po.